Huwag mong basta pinapapasok sa iyong bahay ang mga taong may ganitong tatlong ugali dahil ang maling tao sa iyong espasyo ay kayang sirain ang kapayapaang matagal mong pinaghirapan na buuin. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, "He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster." Dahil minsan, hindi mo namamalayan, ang mga taong pinapapasok mo sa iyong tahanan ang siya ring unti-unting sumisira sa iyong katahimikan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita, pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Sa mundo ng dark psychology, hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan, lalo na sa espasyong dapat ay ligtas ka. Ang iyong bahay ay hindi lang pader at bubong. Ito ay extension ng iyong isip, ng iyong enerhiya, ng iyong kaluluwa. At kapag mali ang taong pinapasok mo rito, hindi lang espasyo ang nadudumihan, pati buhay mo. Narito ang tatlong klase ng tao na hindi mo dapat binubuksan ang pinto. Una, ang chismoso o chismosa, the silent destroyer. Ang chismoso ay hindi lang simpleng madaldal. Isa siyang observer, tahimik, mapagmasid at naghihintay ng kahinaan. Hindi siya agad umaatake, pinapakinggan ka muna niya. Kinakaibigan ka, pinaparamdam niya na ligtas ka sa kanya. Pero ang hindi mo alam, habang nagkukwento ka, nag-iipon siya ng bala. Sabi nga ni Arthur Schopenhauer, "Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world." At ang chismoso, ginagawa niyang mundo ang kahinaan ng iba. Sa dark psychology, may tinatawag na social manipulation through information control. Ito ang kakayahan ng isang tao na gamitin ang impormasyon hindi para tumulong kundi para kontrolin ang tingin ng iba. Ganito gumalaw ang chismoso. Hindi siya nagsisinungaling ng direkta, pinabaluktot lang niya ang katotohanan, dinadagdagan ng emosyon, at binibigyan ng kulay ang kwento para mas kapanipaniwala. At kapag kumalat na ang kwento, wala ka ng kontrol. Mas mapanganib pa rito, ang chismoso ay hindi laging obvious. Minsan siya yung laging curious sa buhay mo, laging may follow-up questions, laging nakikinig, pero bihirang magbahagi ng sarili niyang totoo. Bakit? Dahil hindi siya naghahanap ng connection. Naghahanap siya ng content. At tandaan mo ito, kapag ang isang tao ay komportable na pag-usapan ng iba sa harap mo, komportable rin siyang pag-usapan ka sa harap ng iba. Hindi ka special case. Isa ka lang sa susunod na topic. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed." At ang chismoso, siya ang gumagawa ng illusions. Pinapaniwala niya ang iba sa kwentong hindi buo. And sa proseso, sinisira niya ang reputasyon ng taong wala sa harap niya. Kapag pinapasok mo ang ganitong tao sa iyong bahay, hindi lang siya bisita, isa siyang tahimik na bagyo. Hindi mo agad mararamdaman. Pero darating ang araw, may mababago sa paligid mo. May mga taong biglang lumalayo, may mga tingin na iba na ang kahulugan, may mga relasyon na unti-unting nasisira. At magtataka ka, anong nangyari? Ang totoo, nagsimula ito sa simpleng pagpasok ng maling tao. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan, ang kapayapaan ng iyong tahanan ay hindi lang nasisira ng ingay, kundi ng mga salitang tahimik na kumakalat. At ang chismoso, hindi siya sumisira gamit ang lakas, kundi gamit ang dila na hindi mo nakikitang gumagalaw sa likod mo. Ikalawa, ang walang respeto, the boundary breaker. Ang taong walang respeto ay hindi agad nagpapakita ng tunay niyang anyo. Sa simula, maayos siya, magalang, maingat, parang alam niya ang lugar niya. Pero sa dark psychology, may tinatawag na boundary testing. Isang tahimik na paraan para sukatin kung hanggang saan ka kayang itula. At dito nagsisimula ang lahat. Una, maliit lang. Late siya dumating, hindi nag-aabiso. Hinahawakan ang gamit mo nang walang paalam. Pinapakialaman ang mga bagay na hindi naman kanya. At kapag hindi ka pumalag, mag-a-adjust siya, pero hindi pa atras, kundi pasulong. Sabi ni Niccolò Machiavelli, "The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him." Sa madaling salita, kung sino ang hinahayaan mong lumapit sa'yo, iyon din ang nagdidikta kung paano ka tatratuhin. Ang taong walang respeto ay hindi lang bastos. Isa siyang strategist. Tinitingnan niya kung kailan ka tatahimik, kung kailan ka magpapasensya, kung kailan mo sasabihing okay lang. At sa bawat okay lang mo, unti-unti niyang binubura ang linya na dapat ay malinaw. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi nagsisimula sa malaking paglapastangan ang kawalan ng respeto. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay na pinalagpas mo.
Hanggang sa isang araw, nasa loob na siya ng bahay mo. Pero parang siya na ang may-ari. Sa perspektibo ni Friedrich Nietzsche, he who cannot obey himself will be commanded. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mong hangganan, may ibang magtatakda nito para sa'yo. At kadalasan, hindi iyon pabor sa'yo. Ang taong walang respeto ay hindi natatakot mawalan ng access sa'yo. Dahil alam niya, ikaw ang takot na mawalan siya. Kaya lalong lumalakas ang loob niya. At kapag pinapasok mo siya sa iyong tahanan, hindi lang siya nakikitira, inaangkin niya ang espasyo. Sisirain niya ang routines mo, babaguhin niya ang energy ng bahay mo, at higit sa lahat tudungisan niya ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Mapapansin mo na lang. Hindi ka na komportable sa sarili mong lugar, hindi ka na makagalaw ng malaya, at tila kailangan mong mag-adjust para lang maiwasan ang gulo. Pero tandaan mo ito, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay automatikong ibinibigay sa taong marunong magtakda ng limitasyon. Kaya kung may isang aral kang dapat dalhin, kapag ang isang tao ay hindi marunong gumalang sa maliit na bagay, huwag mong hintayin na sirain niya ang malalaking bahagi ng buhay mo. Dahil ang taong walang respeto, hindi kumakatok, diretso siyang pumapasok. Ikatlo, ang laging may dalang problema, the energy drainer. Hindi lahat ng taong lumalapit sa iyo ay naghahanap ng tulong. Ang iba, naghahanap ng taong sasalo ng bigat na ayaw nilang buhatin. At sa umpisa hindi mo ito mapapansin. Mukha lang silang kawawa. Mukha lang silang nangangailangan. At bilang tao, natural lang sa iyo ang tumulong. Pero dito nagsisimula ang tahimik na pagkalunod. Sa dark psychology, may konseptong tinatawag na emotional dumping. Ito ang pagbuhos ng problema, stress at negatibong emosyon sa ibang tao nang walang intensyong ayusin ito. Hindi ito paghingi ng tulong. Ito ay paglipat ng bigat. Ganito sila kumilos. Lagi silang may problema, pero bihira silang may solusyon. Paulit-ulit ang kwento, paulit-ulit ang drama, at kahit ilang beses mo silang tulungan, babalik sila dala ang parehong gulo. Sabi ni Carl Jung, people will do anything no matter how absurd to avoid facing their own souls. At ang taong laging may dalang problema, mas pipiliin niyang ibuhos ito sa iyo kaysa harapin ito sa sarili niya. Ang mas mapanganib pa, hindi ka nila hinihinga ng permiso, bigla na lang silang maglalabas ng sama ng loob. Bigla na lang magiging mabigat ang usapan. At bago mo pa mapansin, bit-bit mo na ang emosyon na hindi naman sa'yo nagsimula. Ito ang epekto nito sa'yo. Napapagod ka kahit wala kang ginagawa. Na-stress ka kahit maayos naman ang araw mo. Nababawasan ang clarity ng isip mo. At unti-unting nawawala ang sarili mong kapayapaan. Sa pananaw ni Seneca, associate with people who are likely to improve you. Pero kung ang isang tao ay puro problema ang dala, ano ang naidadagdag niya sa buhay mo? Ang totoo, hindi mo responsibilidad ayusin ang buhay ng iba. Hindi mo obligasyon maging tagasalo ng emosyon na hindi mo naman nilikha. At higit sa lahat, hindi kabaitan ang pagpapabaya sa sarili mong kapayapaan. Kapag pinapasok mo ang ganitong tao sa iyong tahanan, hindi lang siya bisita, isa siyang tuloy-tuloy na bagyo. Anmang masakit, hindi siya umaalis kapag maayos na ang panahon. Dahil siya mismo ang nagdadala ng ulan, darating ang punto na mapapansin mo, ikaw na ang napapagod, ikaw na ang nalulunod, at ikaw na ang nawawalan ng lakas, habang siya patuloy lang sa paglabas ng problema. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na tumutulong ay nagtuturo kung paano bumangon. Pero ang energy drainer, gusto ka lang hilahin pababa para hindi siya mag-isa. Kung gusto mong protektahan ang sarili mo, matutong makinig pero may hangganan, matutong tumulong pero hindi isinusuko ang sarili. At higit sa lahat, matutong magsabi ng hindi dahil ang taong laging may dalang problema, hindi naghahanap ng liwanag, naghahanap siya ng taong madadamay sa dilim. Ang iyong tahanan ay hindi para sa lahat. Hindi ito simpleng lugar na pwedeng pasukin ng kahit sino. Ito ang espasyong sumasalamin sa kung sino ka kapag walang nakatingin. Ito ang lugar kung saan mo ibinababa ang pagod mo, kung saan ka nagiging totoo, kung saan dapat walang maskara. Kaya kapag mali ang taong pinapasok mo rito, hindi lang sila bumibisita, inaabot nila ang pinakapribadong bahagi ng pagkatao mo. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat mong pagbuksan. May mga taong marunong kumatok ng maayos, pero ang intensyon nila ay hindi para pumasok, kundi para manghimasok. Sa dark psychology, hindi sinusukat ang tao sa paraan ng paglapit niya, kundi sa epekto niya kapag nakapasok na siya. Dahil may mga taong maayos pumasok sa buhay mo, pero magulo kapag nandyan na. Hindi lahat ng nangumingiti ay may mabuting intensyon.
Ang ngiti ay hindi palaging tanda ng kabutihan. Minsan ito ay kasangkapan. Sabi ni Niccolò Machiavelli, "Men are so simple, that he who deceives will always find those who allow themselves to be deceived." May mga taong ngumingiti hindi dahil masaya sila para sa'yo, kundi dahil natutunan nilang magtago sa likod ng anyong mapagkakatiwalaan. At kung hindi ka maingat, ang ngiting iyon ang magbubukas ng pinto na dapat ay nanatiling sarado. Protektahan mo ang iyong kapayapaan. Hindi lahat ng laban ay dapat mong harapin, hindi lahat ng tao ay dapat mong intindihin, at hindi lahat ng pagkakataon ay dapat mong pagbigyan. Ang kapayapaan ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng tamang pagpili. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." At bahagi ng kapangyarihang iyon ay ang kakayahang pumili kung sino ang may access sa'yo. Piliin mo kung sino ang papapasukin mo. Hindi lang sa bahay mo kundi sa buhay mo. Dahil ang totoo, ang mga taong nasa paligid mo ay nagiging hugis ng iyong realidad. Kung puno ng ingay ang kasama mo, magiging magulo ang isip mo. Kung puno ng drama, magiging mabigat ang pakiramdam mo. Kung puno ng respeto at katahimikan, dun ka lalakas. Hindi mo kailangang tanggapin ang lahat para mapatunayan na mabuti kang tao. Minsan ang tunay na kabutihan ay ang kakayahang pumili ng sarili mo. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng taong nasa paligid mo. Hindi ito paramihan ng kaibigan. Hindi ito paramihan ng kasama. At lalong hindi ito paramihan ng taong may access sa'yo. Ang tunay na lakas ay nasusukat sa kung gaano ka katatag. Panatilihin ang katahimikan mo kahit may pagkakataon kang papasukin ng iba. Kundi sa kalidad ng katahimikan na kaya mong panatilihin. Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan ng ingay. Ito ay presensya ng kapayapaan. At ang kapayapaang iyon, hindi mo makukuha sa kahit kanino. So, pinoprotektahan, pinag-iingatan. At minsan, ipinagkakait sa mga taong hindi marunong gumalang dito. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa lahat ng ito, hindi mo kailangang buksan ang pinto para patunayan na mabuti ka. Hindi mo kailangang tanggapin ang lahat para lang hindi ka magmukhang masama. Dahil ang taong marunong magbukas ng pinto ay mas dapat marunong kung kailan ito isasara. At doon nagsisimula ang tunay mong kapangyarihan sa pagpili kung sino ang mananatili at kung sino ang dapat manatili sa labas.